Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo at magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, panahon po ng pagbabudget po para po sa susunod na taon. At nakakalula po ang mga budget po ng mga departamento po sa ating bansa. Lalo-lalo po siyempre ang Commander-in-Chief. Ang proposed budget po ng Commander-in-Chief, mga kabayan, ay 27.3 billion mga tambay para po sa susunod na taon. At hindi po nagpapahuli dyan. Ang Ombudsman po ay humihingi rin po ng malaking budget. Hindi po bababa ang kanilang proposed budget na hinihingi po sa susunod na taon, 2026, ay hindi po bababa sa 6.39 billion mga tambay. Ang hinihingi pong budget ni Boying mga kabayan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta mga tambay. Dito po sa budget na hinihingi po ni Boying. Umpisahan na po natin. Parang dalawang nga lang po kayo ng chairman share. Kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Ay siguro, yung napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala yung kaso. Ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Teka lang, kanina po ata ay pumunta ng Senado ang ating ombudsman. Nandun ba kayo para magdepensa ata ng kanilang budget? Nakita ko sa video, Sen. Parang si Senador Serwin Gatchalian lang eh. At doon sa, 'di ba, Ang chairman ng Finance Committee. Tapatan niya, 'di ba? Dito yung ahensya sa harap mga senador. May video tayo, pakita mo nga. Isa lang ang senador na nandun eh. Ganon? Kung hindi ako nagkakamali puro bakante yung katabi ni Senador Gatchalian eh. Kahit wag nang ipakita, naniniwala ako simula nung Lunes, Martes, Miyerkules hanggang kahapon. Kaming dalaw lang ni Serwin eh. Ganun ba? Ako lang ang kasama niya. Hindi sila interesado sa budget briefing ng mga ahensya po. Kasi kanina naman, ang dami ko namang dapat na gawin pa. Sabi ko sa mga kasama ko, kayo naman ang pumunta. Akala kasi namin, marami rin ako nakita sa social media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman, kaya lang... tinan mo, yan, mag-isa lang, Oo nga. Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kami dalawa lang. May tumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Ganon din. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawang nga lang po kayo ng chairman share. Kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman Well, Dahil mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Hindi ba? Ina-expect nga nila, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayan nga, Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado? May daladalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat.
na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Yan po mga tambay, ang sinasabi po ni Senator Marcoleta. At yan po, kung aaprobohan po yan sa House of Representatives, napakalaking pera po niyan. Mga tambay, ito pong nire-request ng Ombudsman na hindi bababa sa 6.39 billion mga tambay. At ayon po sa request po nila mga tambay kung saan daw po paggagamitan ang hinihingi po ng Ombudsman ni Boying, ang kabuuan po ng kanyang pondo mga tambay ay paggagamitan daw po ito mga tambay. Ito po ang proposed budget breakdown, total proposed budget 6.39 billion. Gagamitin daw po ito sa personnel services at nakakahalaga ng 3.67 billion. Maintenance and other operation expenses o MOOE ay 2.2 billion mga tambay. At capital outlay 515.3 million. Confidential fund 51.47 million. Mga kababayan, yan po mga breakdown na paggagamitan daw po nila. At meron pa yata mga tambay, ano pa ba? At meron pa silang mga yung PACS finding investigation and lifestyle check 816.9 million mga tambay. At marami pa na paggagamitan pa sila mga kababayan. Doon po sa hinihingi nilang proposed 2026 national budget o budget po ang gusto po nilang mahingi sa ating pong tax mga tambay. Buwis at uutangin pa nila yung iba. Ganyan po mga tambay, napakalaking pera po. Samantalang ang ating bansa po ay lugmok sa kahirapan, bagsak ang ekonomiya, baon sa utang. Pero po ang mga ahensya po ngayon sa ating bansa, grabe pong humingi. At talagang humingi at kumuha ng pera sa taong bayan. Pero wala naman po yata tayong napapala. May mapapala po ba tayo rito mga kabayan sa mga ganitong sitwasyon sa panahon po nila? Ano po ang mapapala natin? Para lang po magtakipan at siyempre pabagsakin ang dapat pabagsakin gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At gamitin sa pamumulitika at pagtakpan ng kanilang mga issue. Hindi kaya? Pero sa kabila nun, bumabaha, umaapaw ang pondo na kanilang hinihingi. Pero ang taong bayan naghihirap, naghihikahos. Lalong-lalo sa kahirapan, sa napakamahal na bilihin, mga kababayan. At siyempre, sinasamantala pa ngayon ng mga malalaki at higanting mga oligarchs, ang sitwasyon ng kahirapan natin. Taasan ng taasan na walang lubay ang gastusin natin. Hindi po ba? Kaya po, ganyan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Puro pera-pera po. Talagang puro pera-pera. Umaapaw na pondo, mga kababayan. Puro pondo sa mga ahensya ng gobyerno, isang damukal na pondo, budget, pero wala po tayong napapala, mga kababayan. Ni gahibla ng buhok, ni gabutil ng munggo, gabutil ng asin, hindi tayo nakakaranas ng kaginhawahan kahit kaunti. Yung sinasabi nga natin gahibla ng buhok, wala. Mag-aapat na taon, meron po ba tayo napala sa kanila? At meron po ba tayong mapapala sa tingin nyo? May mapapala po ba ang taong bayan dito kay Boying bilang ombudsman? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hahawak po siya at ang kanyang proposed budget para sa susunod na taon ay 6.39 billion mga tambay. May mapapala po ba ang taong bayan kay Boying bilang ombudsman? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan. At tingnan po natin. Yan naman po dahil kaalyado po yan ng nakaupo po ngayon at yan po ay appointee ng Pangulo mga tambay. Appointee po ni BBM yan. Yan po ay hindi po pababayaan yan. Lalong-lalo na po. Proteksyon nila. Lalong-lalo po sa mga demandahan sa ombudsman para masibak at matanggal sa kapangyarihan. Hindi kaya? Kaya hindi po nila pababayaan yan umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Ang pera ni Juan de la Cruz, ang pera ng taong bayan, ang buwis natin ay mukhang pinagpaparti-partihan po sa mga departamento na mga kaalyado umano nila. Kawawang bansa, kawawang Pilipino. Puro kahirapan ang inabot po natin sa paglilingkod nila. Hindi kaya?
Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po yung panalangin at dasal po, sama po natin sa ating mga dasal na mabago na po at matapos na po ang ating paghihirap sa mga demonyo at salot at mga hindot umano na mga politiko na nagpapahirap sa ating bansa. Matapos na po sana ang ating pong kalbaryo sa kanila, mga kababayan. At syempre sama rin po natin sa ating panalangin at dalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila sa mga kasamaan at lalo po sa mga nagbabanta sa kanila. Maingatan po sila sa kapahamakan. At ganoon din po mga tambay, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po ang dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyong mga dasal. At tayo rin po ay magdasal na tayo po ay maingatan at syempre po ang ating buong sambahanan, mga kababayan. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.